Binabati ko po kayo lahat ng isang magandang gabi. Kayong mga nakikinig po sa atin, sa inyong mga tahanan, kayo po ay tinatanggap natin at tayo ay narito na naman sa ating pag-aaral. Ito po ang ating ikalimang meeting sa isang 6 na bahagi sa ating serye. At sa ating serye po na ito, sinisikap natin na makita yung broad picture, yung perspective, yung mga major na mga themes na nakasulat sa banal na kasulatan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan, ang ating purpose ay hindi masyadong mapag-aralan ng malalim, kundi ang ating purpose ay para makita natin yung greater perspective, yung mas malawak na pananaw tungkol sa mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Simula pa po ng unang gabi, pinag-aaralan na po natin ang dakilang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naalala niyo po ba yung mga talata na ating nabasa? Babalikan po natin ang ilan ngayong gabi. Dakilang panukala ng Diyos, ang walang hanggang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. Ang unang talata na ating pag-aralan ay masumpungan sa Efeso 1:4 hanggang 5, mga kaibigan. Efeso 1:4 hanggang 5. Babasahin ko po. Kayong mga walang Biblia, nariyan po sa screen, naka-flash ang text na ito. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, kailan? Dadagdag ko ng mga tanong para maging maliwanag. Kailan? Bago itinatag ang sanlibutan. Para sa ano? Bakit tayo pinili ng Panginoon? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ano pa po ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Panginoon? Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Yan, mga kaibigan, ang dakilang panukala ng ating Panginoon. Kailan ito pinagpasyahan ng Panginoon, mga kaibigan? Bago tinatag ang sanlibutan. Bago nilalang ang langit at ang lupa. Bago ginawa si Adan at si Eva. Bago kayo, bago ako, mga kaibigan. Nariyan na po ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay maging banal. Yan ang panukala ng Diyos, na tayo ay maging banal at walang dungis. At kagaya po ng binanggit natin kanina, para tayo maging anak ng Diyos. Ano pa po? Efeso Kapitulo 2, 8 at 10. Ano po ang wika dyan sa banal na kasulatan? Ganito po ang wika. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano daw po tayong maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang ibang paraan. Ano po? At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran, mga kaibigan. Balikan nga po natin ng konti kasi medyo maraming mga tao ang hindi nakakaunawa o hindi kompleto ang kanilang pag-uunawa tungkol sa kaligtasan. Titingnan natin yung ating screen. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo maliligtas sa ating sariling gawa. Ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano po? 9. Na hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Okay, yan ang katotohanan, na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang ating mga gawa ay hindi makakaligtas sa atin, mga kaibigan. Anumang kabuti yung ating gawa, gaano mang banal yung ating buhay, hindi yun ang makakaligtas sa atin. Ang kaligtasan natin, meron lamang isang basihan, ang dakilang handog ng ating Panginoong Hesukristo. At kailangan, sampalatayanan natin yung handog na yon para maging atin ang kaligtasan. Ano po? Hindi pananampalataya ang nagliligtas. Hindi po. Ang nagliligtas sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ang paraan para nating makamtan ang kaligtasan na yon na binigay ng Panginoong Hesukristo, ang pamamaraan po ay sumampalataya tayo. Pananampalataya po ang paraan. Ulitin ko po, hindi pananampalataya ang nagliligtas ng tao. Ang kaligtasan natin ay walang ibang basihan, kundi ang dakilang handog ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, ang pananampalataya ay paraan para makamtan po natin yung dakilang handog ng Panginoong Hesus. Okay! Sabi niyo, Brother Gayoba, ayan na ang katotohanan. Walang bahagi ang gawa. Wala. Hindi po sinasabi yan sa Biblia. Sinasabi na hindi gawa ang basehan ng ating kaligtasan. Ngunit ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tandaan nyo, yung ating pag-aaral na ito sinisikap natin na maintindihan ng kabuuan ang katotohanan sa Biblia. Basahin natin ang versikulo 10. Sapagkat, sumabay nga po kayo sa akin, kayong nakakakita ng malayo. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na nagawa. Sino? Ano ang pinakamahusay na gawa ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi sa Bible, His best workmanship. Ang sabi sa wikang English. Sino yon? Sino? Tayo. Tayong sumampalataya sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Bakit tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus? Bakit tayo ginawang bagong nilalang? Bakit tayo pinatawad? Bakit tayo binigyan ng biyaya? Para gumawa ng mabuting gawa. Mga kaibigan, linawin ko po, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ngunit nung niligtas na tayo ng Panginoon, tinanggap na natin ang kanyang dakilang biyaya. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus ay gumagawa sa buhay ko at sa buhay nyo. Ako at kayo ang pinakamahusay na proyekto na gawa ng ating Panginoon. At wala siyang ibang nais, kundi makita sa ating buhay ang mabuting gawa. Maliwanag po ba? Maliwanag po? Hindi natin pwedeng sabihin na walang bahagi ang gawa sa kaligtasan. May bahagi. Basihan? Hindi po. Ang gawa ay bunga. Ay purpose. Kaya tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus para tayo makagawa ng mabuti. At ang sabi sa talata, ang mabuting gawa na ito, ang panukala ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay gumawa ng mabuti, ay inihanda ng Diyos ng una pa. Para yung mabuting gawa na yon, yun ang buhay na ating lalakaran, mga kaibigan. Yun po ang mensahe na nakasulat sa banal na kasulatan. Ano po? Bakit ko po sinasabi ito? Sapagkat marami ang mga nagsasabi, siguro naririnig din nila ito, ang sabi ng iba, nakasulat din daw ito sa banal na kasulatan, pero wala po yon sa Biblia. Ang sabi po ng iba, pag naligtas ka, wala nang pakialam ang Diyos kung gagawa ka ng mabuti o hindi.
Ang pinakamahalaga sa Diyos, sumampalataya ka, pag sinabi mong, Jesus is my Lord, ligtas ka na. Hindi po yon ang sinusulat sa banal na kasulatan. Maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan at marami pa pong talata. Sa oras na sabi natin, Panginoon, Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Ang Panginoong Diyos walang ibang pagnanais, kundi tayo ay lumakad sa mabuting gawa. Kailangan mga kaibigan, balansehin natin yon. Balikan nga natin mga kaibigan, bakit ganito ang turo o bakit napakahalaga ito sa banal na kasulatan? Nalala nyo yung problema ng kasalanan? Konting review. Kailangan makita natin itong big picture. Hanggang bukas ng gabi, yung katapusan ng ating serye, pag-usapan natin ito kasi ito yung big picture ng kaligtasan. Ano ang problema? Kasalanan. Anong solusyon? Kaligtasan. Dahil sa kasalanan mga kaibigan, yung panukala ng Diyos na siya ay magtatatag ng kaharian, kung saan ang prinsipyo ng pag-ibig at katuwiran at hustisya ang nangingibabaw ay nasira. Lumihis ang tungo ng kwento dahil pumasok ang kasalanan. O yung ating makasalanang gawa, mga kaibigan, ay naging problema. Yung ating makasalanang puso at nasa. Hindi lamang tayo gumagawa ng masama, kundi sa ating puso, sa ating pagnanasa, tayo'y makasalanan. Di po ba? Nalala nyo? Mahal na kaibigan, nalala mo yung ating pinag-aralan sa nakaraan? Ano po? Yun ang ating kalagayan. Tayo gumagawa ng masama, yung ating puso, yung ating pagnanasa ay makasalanan. At meron pa po, meron pang additional na problem. Ano yon? Yung ating buhay, yung ating buong pagkatao ay alipin ng kasalanan. Hindi tayo makapalag. Gusto man nating umiwas, gusto man nating gumawa ng iba. Paminsan-minsan nakakasingit tayo ng konting kabanalan, pero sa kabuuan, tayo ay alipin ng kasalanan. Wala tayong kakayanan na makaiwas, na makalaya sa kasalanang ito, mga kaibigan. Ang mabuting balita, yun ay pinag-aralan natin simula nung nakaraang linggo hanggang kagabi. Ang mabuting balita, mga kaibigan, ay tayo niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa atin sa Biblia, kung tinatanggap natin ang dakilang handog ng Panginoong Diyos sa bundok ng Kalbaryo, kailangan sumampalataya tayo. At pinag-aralan po natin kagabi at ang iba't ibang aspeto ng pananampalataya. Number 1, magsisi. Humingi ng tawad sa Diyos. Sunod, kailangan mamatay sa sarili. Tanggapin ang bagong puso, mga kaibigan. Tanggapin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa iyong buhay, mahal kong kaibigan. At pinag-aralan natin kagabi, sa kagandahang loob ng Panginoon, gusto niya na magkaroon tayo ng kapangyarihan, kaya nating mapanagumpayan ang ating pagiging alipin ng kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo ay binigyan niya, pinagkalooban ng pagnanais at kapangyarihan upang maging banal. Yan po yung ating pinag-aralang kagabi. Pinag-aralan po natin kagabi, review lang ito, kayong mga nakikinig dyan na maaring mayroon kayong isang lecture na na-miss. Sinisikap po natin na hindi kayo mawawala. Yung inyong papakinggan ngayong gabi ay maidudugtong natin sa nakaraang mga pag-aaral. Bagamat hindi nyo ito napanood. Ang pinag-aralan po natin kagabi ay tayo ay nagbagong buhay na. O isang bagong ikaw, isang bagong nilalang. At napag-aralan po natin, mga kaibigan, na tayo ay namatay na sa kasalanan. Pinatawad, pinagkasundo, tayo ay anak na ng Diyos. Ngayon, sa oras na tanggapin natin ang si Jesus bilang sariling tagapagligtas, tayo ay anak na ng Diyos. Pakitas nga ng kanang kamay ng mga anak ng Diyos. Mayroon ba rito mga anak ng Diyos? O purihin ng Panginoon. Tayo ay mga anak na ng Diyos, mga kaibigan. Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Pinapalakas ng Espiritu Santo upang makasunod sa kautusan,
sa kalooban ng Diyos. Napakaraming biyaya, ano po? Kung may panahon lang ako gusto ko pang magkwento tungkol dito. Kaya lang wala tayong panahon. Hahaba yung ating pag-aaral, mga kaibigan. Ngunit, tinuturo po ng banal na kasulatan na ang kapanganakan na muli, mga kaibigan, yung new birth, yung bagong buhay, ay hindi wakas. Pasimula lang ng buhay Kristiyano. Kaya nga ang tawag dyan ay new birth. Kapanganakang muli, mga kaibigan. Kailangan lumago. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. 2 Pedro 3. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? We need to grow up. Dapat tayo lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, mga kaibigan. We need to grow. Kailangan lumago. Ano kayang mangyayari? Normal ba yun na pag-iisip ng isang ina, 9 na buwan pala. 9 na buwan, nagdadalang tao, mga kaibigan. At the moment na makapanganak, nilabas na. Sabi niya, ay salamat, tapos na ang responsibilidad ko na ilabas na. Ganon ba yon? Ang kapanganakan, pag napapanganak ang isang tao, yun ay hindi katapusan. Simula lang yun ng buhay ng isang tao. Ganon din, mga kaibigan, ang spiritual na pamumuhay. Pag kayo at ako, kung kayo at ako ay ipapanganak sa magitan ng Espiritu Santo, yun po ay pasimula lang ng ating buhay sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, kailangan lumago. Sabi niyo, Brother Gayoba, bakit dinidiin ito? Mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, maraming taong nagsasabi, nalala ko, tinanggap ko si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Excited na excited. Nalaala niya pa yung panahon na tinanggap niya si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ngunit, mga kaibigan, itong malungkot, marami sa mga tao nagsimula, hindi lumalago sa kanilang pananampalataya. Alam nyo, palagay ko hindi malayo ito sa nangyayari sa ilan. Purihin ng Panginoon, ilan lang naman. Maraming mga tao, hirap na hirap sa kanilang panliligaw. Talagang marami. Totoo, nangyayari pa ba yon? 7 bundok ang nilakbay bago sagutin ng kanyang irog. Oo, matagal na nag-ipon ng pera para may pangtustos sa kasal. Ngunit nangyayari ito, pagkatapos ng kasal, may ilan akong alam, pagkatapos ng kasal, hanggang doon na lang. Hirap sa panliligaw, maraming kaibigan ang katulong, maraming meriendang hinanda, maraming kinonbinse, pero sa the moment na kinasal, hanggang doon na lang, mga kaibigan, ang ating kaugnayan sa Panginoong Hesus ay hindi nagtatapos, bagkus nagsisimula pa lang sa oras na tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Kailangan ang pananampalataya, ang pagkakilala sa ating tagapagligtas ay lumago. Marami mga Kristiyano, tinatanggap ang Panginoong Hesus, ngunit hindi lumalago. Mga kaibigan, meron pa akong text na ibabasahin para sa inyo. Juan 3, 2 hanggang 3. Tingnan niya natin, ha? Medyo sa kanan tayo titingin ngayon, sa kanan. Mamaya nyo na hilutin yung liig nyo pag uwi nyo, ha? Sa kanan muna, sa kanan. Walang kaliwa Okay, sa kanan. Mga minamahal, kailan tayo? Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Kailan tayo anak ng Diyos? Ngayon. In-underline ko yung word ngayon. Okay. Pagpatuloy yung teksto. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Sandali lang. Parang confusing yata yung talata. Ang sabi, ngayon, anak na tayo ng Diyos. Sabi ng talata, kaya lang, hindi pa nahahayag. Anak na tayo ngayon ng Diyos, kaya lang, pag titingnan tayo ng tao, mukhang hindi pa masyadong halata.
Hindi pa masyadong kapansin-pansin, hindi pa masyadong nakikita kung kaninong anak tayo. Pero anak na tayo ng Diyos. Nasa Biblia yan, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Alam na natin na anak tayo ng Diyos, kaya lang hindi nahahayag. Ang sabi rito, nalalaman natin na kung siya'y mahayag, sino yung mahayag? Sino yung mahahayag? Ang Panginoong Hesukristo sa second coming, sa kanyang pagbalik, muling pagbalik mga kaibigan. Nalalaman natin na kung siya'y mahahayag, tayo ay magiging katulad niya. Wow! Ngayon pala mga kaibigan, anak na tayo ng Diyos. Bagamat, siguro pag titingnan tayo ng ating asawa, titingnan tayo ng ating kapitbahay, titingnan tayo ng ating manugang, parang hindi pa naman anak ito ng Diyos. Pero ang katunayan, anak na tayo ng Diyos. Ngunit ang sabi dito mga kaibigan, darating ang Panginoon ng panahon, kailan yon? Pag mahahayag ang ating Panginoon Jesucristo, na pag titingnan tayo ng mga tao, sabihin nila, wow! Anak ng Diyos, katulad na ni Jesucristo. Hayag na. Kilalang kilala na. Hindi pwedeng mapagkamalan. Anak ng Diyos, katulad ni Jesucristo. Sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. As he is, mga kaibigan. Ito yung magandang talata na kasunod. Ito yung purpose ng buhay ng mga Kristiyano, mga kaibigan. Versikulo 3. At ang sinumang may ganitong pag-asa sa Kanya. Anong klaseng pag-asa ito? Una, na si Jesus ay babalik muli sa lupang ito. Pangalawa, na balang araw, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Yun di ba mga kaibigan ng iyong pag-asa? Na balang araw, hindi lang kayo maging anak ng Diyos sa pangalan, kundi sa ugali, sa itsura, anak ng Diyos talaga. Yun di ba mga kaibigan ng iyong pag-asa? Yun po ang aking pag-asa. Ang sabi dito, at ang sinumang may ganitong pag-asa sa Kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ngayon mga kaibigan, meron akong ginawa ritong diagram. Ako'y teacher eh. May hilig ako sa diagram. Mataas masyadong blackboard, kaya nilagay ko na lang dyan. Ganito po mga kaibigan, ang diagram. Ngayon, ano tayo ngayon? Come on. Ano tayo ngayon? Anak ng Diyos. Okay? Kaya lang, mga kaibigan, hindi pa nahahayag. Kasi yung kabuuan, yung tunay, yung buo, yung kumpletong paghahayag, mga kaibigan, ay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon na yon, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi sa Biblia, tayo'y magiging kagaya niya. Yun ang ating pag-asa. Anong nangyayari ngayon? Ano ang ginagawa ng mga banal? Ano ang ginagawa ng mga nagmamahal sa Panginoong Hesus? Ngayon, ang sabi sa talata, ang sabi natin sa talata, sa pag-asang ito, tayo'y naglilinis ng sarili. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay malinis. Yun ang sabi sa talata. Balikan nyo mamaya pag-uwi nyo. Ngayon, mga kaibigan, bagamat tayo'y mga anak na ng Diyos, ang ating dakilang pag-asa, balang araw, bahahayag ng lubusan na tayo'y katulad ng ating Panginoong Hesus. Ngunit hanggang hindi dumadating yung araw na yon, ngayon, ako, kayo, ikaw, mahal kong kaibigan na nagmamahal sa Panginoong Hesus, ay naglilinis ng sarili. Sapagkat ngayon, ang ating Panginoong Hesus ay malinis, ay banal. Mga kaibigan, ang period na ito, ang kapanahunang ito mga kaibigan, ito ang tinatawag ng banal na kasulatan na paglago kay Kristo. Ito yung kapanahunan na tinatawag sa Biblia na pagpapakabanal. Sa wikang Ingles, sanctification, mga kaibigan. Yan po ang tinutukoy sa banal na kasulatan. Opo, kailangan lumago tayo. Mayroon akong isang libro na sinulat ng isang protestante, mga kaibigan. Kapwa Kristiyano,
Ganito ang sabi niya sa wikang English. Ang sabi niya, God loves you just the way you are. Mahal ka ng Panginoon, ano ka man. Ano man ang pagkatao mo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Totoo ba yan? Ano man ang ating pagkatao, mahal tayo ng Panginoon? Mabait man tayo o hindi, mahal tayo ng Panginoon. Si Jesus ay namatay para sa atin. Ngunit, huwag nating tapusin ang kasaysayan doon. Sapagkat sinasabi rin sa banal na kasulatan na dahil mahal tayo ng Panginoon, ang sabi ng author na ito, ang sabi niya, but God refuses to leave you that way. Hindi tinatanggap ng Panginoon, ayaw niya na magpakailanman ganyan ka na lang. Mahal kayo ng Panginoon, ano man ang pagkatao nyo, tinatanggap kayo ng Panginoon. Ngunit ang Panginoong Diyos, sa kanyang banal na pagmamahal, hindi niya pababayaan kung ibibigay niyo ang buhay niyo sa Kanya na mananatili kayong gano'n na lang hanggang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kayo ay babaguhin ng ating Panginoon. Sapagkat gusto ng Panginoong Diyos na kayo at ako maging gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ganda ng balanse, ano? Ulitin natin sa wikang English. Ano po? God loves you the way you are. Yes, but He will not leave you like that. No, He will not. He wants to change you to be like Jesus. Gusto kayong baguhin ng ating Panginoong Diyos na maging kagaya ng ating Panginoong Jesus, mga kaibigan. Yung po ang pabalita na gusto kong dalhin sa inyo ngayong gabi, ang dakilang kasaysayan na hindi lamang tayo sa pasimula ililigtas ng Panginoon sa ating nakaraang makasalanan, kundi sa ngayon hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus, tayo ay ililigtas ng Panginoon, nililigtas ng Panginoon sa ating kasalanan at tayo'y babaguhin ng Kanyang kapangyarihan. Kaya nga mga kaibigan, kailangan tayo lumago. Lumago sa pananampalataya. Hindi pwedeng ganito na lang, hanggang kailan, baby na lang. Alam niyo, nung malilit yung mga anak ko, cute na cute. Minsan, sinasabi namin ng aking asawa, sana hindi na lumaki yung ating mga anak, cute na lang palagi. Pero mga kaibigan, kung hindi lumaki yung aming mga babies, something is wrong. Maganda yung baby na mga cute, pero pag hindi lumalaki, hindi marunong lumakad, hindi marunong magsalita, baby na lang ng baby ng baby, 30 anyos, baby pa rin, something is wrong. Because babies are meant to grow. Ang mga sanggol ay tinadhana, tinakda na lumaki, lumago. Mga kaibigan, we need to grow. Ang tanong, paano tayo lalago sa biyaya? Sa biyaya, mga kaibigan, at maging kagaya ng ating Panginoong Hesus. Number 1, ito yung ating pinag-aaralan, ha? Ulitin ko po. Bago ko pumunta sa suggestions, paano lumago, let me repeat what I was saying. Kung tinanggap nyo ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, hindi pwede na hanggang ganun na lang kayo palagi. Kailangan lumago. Ang hindi lumalago, ibig sabihin, ang pananampalataya ay namatay. Maray kwento niyan sa banal na kasulatan Tinanggap nga ang Panginoong Hesus. I love you, Lord. Pero hindi lumago. Ano nangyari? Namatay ang pananampalataya. Parang pag-aasawa rin yan. I love you, sweetheart. Pero hanggang doon na lang. Meron akong mag-asawa na tinanong ko, nagsasabi ka pa ba ng I love you sa misis mo? Bakit pa ako, pastor, magsasabi ng I love you? Di ba nung kinasal kami, nagsabi na ako? Kailangan ba sabihin pa uli yun? Minsan lang, tama na. Mga kaibigan, mali yun. Kailangan lumago sa pag-ibig, lumago sa pananampalataya, mga kaibigan. Ang isang Kristiyano na binigay ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus at hindi lumalago, isa lang ang kahulugan nito. Namatay na ang kanyang pananampalataya. Hindi lumalago. Ang tanong, paano lumago? Ayoko nang pag-uwi nyo mamaya, mayroong magsabi rito, ay salamat, tinanggap ko ng Panginoong Hesus, pero hanggang doon na lang.
Di bali na alam ko na namatay na yung aking pananampalataya, di hanggang doon na lang. Something is wrong. Something is wrong, mga kaibigan. Kailangan lumago. Ilan sa inyong gusto nyong lumago sa pananampalataya? Pakitasan ka ng kamay. Kailangan lumago. Kasi maski tinanggap natin ang Panginoong Hesus noon, kahapon, nung isang buwan, kung hindi tayo lumalago sa pananampalataya, hindi rin tayo maliligtas kasi namatay ang ating pananampalataya. Namatay. Ang patay na pananampalataya ay hindi naging tulay, hindi magiging tulay tungo sa kaligtasan. Patay eh. Patay. Ang nais, mga kaibigan ng Panginoong Diyos, na walang pananampalataya na mamamatay, kundi ang pananampalataya ng bawat isa, pananampalataya niyo, pananampalataya ko, ay mabubuhay hanggang siya'y dumating. Ang tanong, paano lalago sa pananampalataya? Number 1, or general comment. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gusto niyong lumago sa pananampalataya? Ang sabi, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kayo manatili sa akin at ako sa inyo. Kailangan ang pagsasama ay palaging tuloy. Malapit, mga kaibigan. Ano po, hindi naghihiwalay. Manatili kayo sa akin, kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo. Palaging may pagsasama, mga kaibigan. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sa atin po, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit, mga kaibigan, sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Kung hindi tayo nananatili sa Panginoong Hesus, hindi lalago ang ating pananampalataya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Gusto nating lumago, huwag tayong humiwalay sa Panginoong Diyos. Posible na nakadugtong na minsan, pero kung hihiwalay tayo, wala ring mangyayari sa buhay natin, wala ring kaligtasan. Kailangan huwag tayong humiwalay sa Panginoong Diyos. Manatili tayo sa Panginoong Hesus, mga kaibigan. Ano itong mga paraan para manatili sa Diyos? Okay? Ang susunod ko na sabihin sa inyo ay mga paraan na nakasulat mismo sa banal na kasulatan kung paano tayo manatili sa Panginoong Diyos. Una, sinasabi sa atin, mga kaibigan, kailangan manalangin. Yan, manalangin. Kung sa asawa ba, kailangan nakikipag-usap palagi, may komunikasyon. Manalangin, mga kaibigan. Ano ang bunga ng panalangin? Nananalangin ba kayo? Pag gusto nyo maligtas, at hindi kayo nananalangin, sabihin ko sa inyo, maghanda-handa na kayo, malapit na mamatay. Malapit na maputol ang kaugnayan. Malapit na yan. Ang Panginoong Diyos, mahal pa rin tayo, baka tayo maghanap na ng iba. Mga kaibigan, kailangan may komunikasyon. Manatili sa Diyos sa pamamagitan ng, panalangin. Ano ang nadudulot, mga kaibigan, ng panalangin? Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito, dahil dito, ang sabi niya, nilalapit ko kayo sa Diyos, iniluluhod ko kayo sa aking mga tuhod sa Ama. Ano daw ang pinapanalangin ni Apostol Pablo? Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumibay sa pag-ibig. Mga kaibigan, yun daw palang effect ng panalangin. Kaya ang Apostol Pablo palaging nananalangin at ito ang kanyang pinapanalangin, na siya at ang lahat ng mga Kristiyano ay maging matibay sa kanilang kalooban. Sa kalooban mismo, mga kaibigan, sa pagkataong loob ang binabanggit doon, para daw manirahan sa ating mga puso ang pananampalataya. At tayo ay mag-ugat at tumibay sa pag-ibig. Pag hindi pala tayo nananalangin, hihina ang ating pananampalataya,
Uugat nga yung ating, yung kabutihan sa buhay natin, ano po, ang pag-ibig, ngunit kung hindi tayo mananalangin, yung ugat na yon ay maiksi lang, mamaya pag dumaan yung problema sa buhay natin, matutuyo na. Parang toge, may ugat, pero manipis ang ugat. Ano po? Kailangan manalangin. Kung gusto nating tumibay sa ating pananampalataya, nananatili sa Panginoong Hesus, kailangan nananalangin, mga kaibigan. Meron pang pangalawa. 4 ito. Then we will have the intermission number. Ano po? Ang sabi doon, ano ang pangalawang bahagi ng pananatili sa Panginoong Jesucristo? Pangalawang aspeto, kailangan mag-aral at mag-meditate sa mga salita ng Diyos. Ang sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Kailangan kumain. Pag hindi kayo kumain, mamamatay kayo. Hindi naman biglaan, pero unti-unti manghihina, magkakasakit, at mamamatay. Ano daw ang pagkain ng Kristiyano? Salita ng Diyos, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Gusto niyong manatili sa Panginoong Hesus? Gusto niyong lumakas ang pananampalataya? Magbasa ng salita ng Diyos and reflect upon God's Word, mga kaibigan. Pag-isipan natin kung ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Pangatlo, bibilisan ko po. Pangatlo, kailangan masanay tayo gumawa ng mabuti. Mag-practice na gumawa ng mabuti. Practice. Pag hindi nagpa-practice, hindi tayo masasanay sa kabanalan, mga kaibigan. Practice po ang kailangan. Sinasabi sa banal na kasulatan, pagsikapan ang kabanalan na kung wala nito, walang sinumang makakakita sa Panginoon. Nagsusumikap ba kayo na gumawa ng mga banal na mga bagay? Ano ang nagtuturo sa atin, mga kaibigan, kung ano ang banal? Ang sagot sa banal na kasulatan ay ito, ang kautusan ng Diyos. Sinasabi sa mga awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Dati-dati ang buhay natin ay baluktot. Nung itinuwid ng Panginoon tayo ay nagbagong buhay, kailangan sumunod tayo ng kautusan para yung dating liko, yung dating baluktot, yung dating one-sided, sa practice, sa sa pagsasanay, sa paggawa ng banal na mga bagay, mga kaibigan, maisasauli tayo hanggang ang ating likas ay maging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kautusan ay nagsasauli, mga kaibigan, ng kaluluwa. It converts, it restores the soul, mga kaibigan, sa wikang Ingles. Kayo ba ay sumusunod ng 10 utos? Yun ang tinutukoy dyan. Yung 10 utos, mga kaibigan. Alam nyo ba yung 10 utos? Yan ay masumpungan sa Exodo 20:3 at 17. Kailangan sa isang Kristiyano, para lumago sa pananampalataya, ay sumunod ng 10 utos. Sapagkat ang 10 utos ay nagbibigay sa atin, nagtuturo sa atin kung ano ang buhay ng kabanalan. Ngayong gabi, mga kaibigan, wala akong panahon na talakayin ang lahat, ang buong 10 utos. Ganitong ginawa ko. Sinamarize ko lang sa positive, positibo na paraan. Hindi yung huwag, kundi positive. Ito ang summary, mga kaibigan. Una, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Yan ang unang utos. Ang negative statement, thou shalt have no other gods before me. Yan ang negative. Ito ay positive. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Ito ang daan ng kabanalan. Tama po ba? Yes, ito ang daan ng buhay ng tao na banal. Pangalawa, sambahin ang Diyos ng tuwiran at tunay. Wala nang mga representasyon pa dyan kung ano-ano. Tuwiran, diretsahan, at tunay na pagsamba sa espiritu at katotohanan. Yun ang wika sa banal na kasulatan. Katlo, igalang ang pangalan ng Diyos at lahat ng pinatutungkulan nito. We must reverence the name of God and not take it in vain. Mga kaibigan, yon ang positive. Ika-4, ipangilin ang Sabat na banal na araw ng Diyos. Mahalaga ba ito, mga kaibigan? Mamaya po pag-usapan natin ito. Bakit mahalaga ito?
Yun ang unang apat. Pagmamahal sa Diyos. Ang sunod na 6, ito po, kailangan sundin ito ng taong banal. Ito po ang landas, ito ang daanan. Ito ang landas ng katuwiran, mga kaibigan. Igalang ang mga otoridad, yung ating mga magulang higit sa lahat. Ano po, sunod yung iba't ibang mga otoridad, igalang po ang mga otoridad. Igalang ang buhay. Hindi mo kaya maglalang ng buhay, igalang ito, huwag pumatay. Igalang ang buhay, mga kaibigan. Next, ano po, igalang at ingatang malinis lahat ng pakikipag-ugnayan sa kapwa, mga kaibigan. Be pure in our relationship, especially in sexuality. Yun po ang tinuturo ng kautusan. Igalang at maging malinis ang ating pakikipag-ugnayan, mga kaibigan. Pangwalo, ano po ang sabi doon? Igalang ang ari-arihan ng iba. Maski hindi mo ari-arihan, igalang mo yan. Thou shalt not steal. Hindi sa iyo yan, mga kaibigan. Maging matapat. Ano po? Thou shalt not bear false witness. Maging matapat. Totoo ang ating pakikitungo, mga kaibigan. And last, thou shalt not covet. Maging kontento. Huwag mong hangarin yung sa anumang bagay sa kapitbahay mo, sa asawa ng kapitbahay mo, anuman yon, mga kaibigan. Thou shalt not covet whatever is your neighbor's. Yun po ang sinasabi doon. Opo, ito ay dapat sundin. Lahat ito, mga kaibigan, ay dapat prinsipyo ng buhay ng bawat isang Kristiyano na nagsasabing, pinanganak na pumuli ako sa tulong ng pananampalataya. Kailangan lumago, sumunod, lumakas, lumakad sa daan ng kautusan. Ang tawag dito ni Santiago ang kautusan ng kalayaan, the law of liberty. Sapagkat kung ating susundin ito, unti-unti naging malaya tayo, mga kaibigan, sa ating buhay. Mayroong isang utos, mga kaibigan, na gusto kong idiin sa inyo. Ngunit bago po nun, gusto kong isummarize yung 10 utos. Ang pagsunod ng 10 utos ay nagsasanay sa atin ng umibig ng tunay. Tama ba? Umibig ng tunay. Kasi kung isummarize natin ang 10 utos, ang the first set ay pag-ibig sa Diyos, at ang ikalawang set, yung pinakita ko sa inyo, ay pag-ibig sa tao. Pag sinusunod natin ang 10 utos, ang sabi ni Apostol Pablo, pag-ibig ang katuparan ng kautusan, nasasanay tayong umibig. At nasasanay tayong mabuhay sa katuwiran. Di po ba yun ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos? Pag-ibig at katuwiran. Hindi po ba? Yun po ang nangyayari sa ating buhay, nasasanay tayo na gumawa ng tama, mga kaibigan. Mayroong isang kautusan na gusto kong idiin sa inyo, mga kaibigan. Ano po yon? Yung ika-4, pangingili ng Sabat. Bakit mahalaga ito? Sapagkat, kung ating pag-aaralan ang buong Biblia, isa lang sa mga kautusan ang may direct na salita na nagsasabi na, pag ginawa nyo ito ay tanda ng kaugnayan nyo sa akin. Isa lang. Ito lang yung ika-4. Yung iba wala. Wala. Natanda ng kaugnayan natin sa Diyos. Isa lang. Ito ay masumpungan sa Ezekiel 20:12. Ano ang sabi doon? Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. Yung relasyon natin sa Diyos, yung kaugnayan natin sa Diyos, ang tawag doon ay pananampalataya. Sa gawing Panginoon, sa side ng ating Panginoon, ang tawag doon ay biyaya. Sa gawin natin, mga tao, ang tawag doon, tungo sa Diyos ay pananampalataya. Sa Panginoon, tungo sa atin, ang tawag doon ay ano po? Biyaya. Yung kaugnayan na yon. Sa atin naman, mula sa atin, tungo sa Diyos, anong tawag doon? Pananampalataya. Yun po. At ang sabi ng Diyos na ang Sabat na ito ay tanda na sa pagitan natin at sa Diyos, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Mga kaibigan, ang Sabat, ang pangingili ng ika-7 araw ay tanda
na mayroong Diyos na nagpapabanal sa atin. Tanungin niyo sa akin, Brother Gayoba, bakit naging tanda ang Sabat? Hindi ba ang Sabat ay isang araw, panahon? At kung titingnan natin sa banal na kasulatan, panahon na dapat hindi tayo gumagawa ng anumang hanap buhay. Ang sabi sa Biblia, maski kalabaw, baka nagpapahinga pag-araw ng Sabado. Tricycle, jeep, ng ating hanap buhay nagpapahinga. Bakit? Dahil nagpapahinga tayo, may panahon tayo na sumamba sa Diyos ng lubusan. Isang araw. Mga kaibigan, bakit napakahalaga ng Sabat? Sapagkat mga kaibigan, ang Sabat, ay tanging special na presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Ang Sabat ay 24 na oras na napakikipag-ugnayan sa Diyos na walang sagabal, walang kasosyo, walang kakompetensya, walang hanap buhay walang sosyalan Sa Panginoon lahat. Mga kaibigan, kung ating pag-aaralan ng banal na kasulatan, ang Sabat, mga kaibigan, ay maaring isa sa pinakamabisang paraan na mananatili tayo sa Diyos. Sapagkat ang Sabat ay panahon natin kasama ang Diyos. Alam nyo yon mga mag-asawa? Maski pulubi, maski walang pera, basta magkasama, lumalago ang pag-aasawa, hindi ba? Maski walang pera na kumain sa labas, sa loob na lang. Maski walang pera na pambili ng regalo, maski hirap, ano sabi sa Mindanao? Maski saging, basta labing. Basta may panahon sa isa't isa, mga kaibigan, yun ang nagpapalakas ng kaugnayan. Ganon din, mga kaibigan, ang Sabat. Kaya napakahalaga ng pangingili ng araw ng Sabat sa paglago ng ating pananampalataya, mga kaibigan. Kaya nga ang sabi sa Biblia, pakinggan nyo ito, at tayo makakapakinig pagkatapos nito ng isang intermission number. Ang sabi, mga kaibigan, sa Biblia, na pag ginagawa natin ang lahat ng mga binanggit ko, ano yung mga nabanggit ko na? Number 1, para lumago ang pananampalataya. Mga paraan na para manatili tayo sa Panginoong Yesus. Alam mo ba, kaibigan, may naalala ka? Hindi makasagot, may masasagot kayo? May naalala kayo? Number 1, panalangin. Number 2, pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 3, yung pagsasanay sa paggawa ng kabanalan, yung pagsunod sa kautusan. Pang-apat ay yung Sabat, pangingilin ng araw ng Sabat. Ang sabi ni Apostol Pablo, may dulot nito, mga kaibigan, may bunga ito sa buhay ko, sa buhay niyo. Ano yon? Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Hindi mamamatay ang aming pananampalataya. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, nanghihina ang katawan, pero lumalakas ang pananampalataya. Bakit po? Ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Yung pala, mahal kong kaibigan, ang dulot ng nananatili kay Kristo. Binabago yung ating buhay araw-araw. Yung kalooban, hindi ba yun ang kalooban ng pinakamahalaga? Yung kalooban? Yung pananampalataya natin? Kung para manatili tayo sa Panginoong Hesus, mga kaibigan, yung 4 na mga pamparaan na para tumibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kung gawin po natin, ang sabi ni Apostol Pablo, ang bunga nito, ang ating pagkatao, yung panloob, hindi yung panlabas, yung panloob, yung pinanggagalingan ng ating lakas, is changed little by little. Binabago araw-araw ng ating Panginoon. Maring sabihin mo, mahal kong kaibigan, bakit napakaraming mga nakalista na dapat gawin ng isang Kristiyano? Bakit napakahaba naman ng requirements? Nakarinig na ba kayo ng ganong comment? Bakit napakahirap naman maging Kristiyano? Mga kaibigan, gusto kong paalala sa inyo,
mga kaibigan, ng isang Kristiyano, ang maging Kristiyano, mga kaibigan, ay hindi basta-basta. Alam ko, marami mga tao sa panahon ngayon, Kristiyano lang sa pangalan, pero hindi tunay. Pero kung ating pag-aaralan talaga, mga kaibigan, ang banal na kasulatan, ang Kristiyano, ang maging Kristiyano, ay pagiging isang tanging uri ng tao na may natatanging misyon at layunin sa buhay. Kaya nga ang sabi sa Biblia yung Kristiyano, yung tunay na Kristiyano, ay hindi karapat-dapat sa lupang ito, kaya dadalhin ng Panginoon sa langit na bayan. Hindi sila karaniwan. Kasi kung kagaya lang sila ng tao dito sa lupa, dito na lang sila. Hindi na sila dadalhin sa langit. Ang sabi sa banal na kasulatan, mga kaibigan, ang maging Kristiyano ay pagiging isang tanging uri ng tao, special kind of person, na ang kanyang buhay ay unique, ang kanyang misyon, ang kanyang layunin, ang kanyang direksyon sa buhay ay hindi kagaya ng ginagawa ng iba, sapagkat siya ay Kristiyano, mga kaibigan. Ano ang pananaw ng isang Kristiyano? Na ang buhay sa lupa, mga kaibigan, ay hindi siyang katapusan, hindi siyang wakas ng lahat. Ang buhay ko, ang buhay nyo, ang buhay nating lahat sa lupang ito ay isang pagkakataon, panahon upang maligtas. The main purpose in life, your life, my life, is not to stay here forever. Ang mitiin natin sa buhay ay hindi pala yumaman, maging maligaya sa lupang ito. Ang mitiin ng isang Kristiyano sa buhay, samantalang siya ay naghahanap buhay, nagtatrabaho, nanliligaw, nagpapaligaw, nag-aasawa, nagpapalaki ng mga anak, ano man ang kanyang gawain, isa lang, para maligtas. Yun ang sinasabi sa Biblia. Seek ye first the kingdom of God. Di ba? Hanapin mo ng karya ng Diyos, sapagkat alam niya na ang kanyang patutunguhan, ang kanyang mitiin ay hindi lupang ito, kundi langit ang kanyang patutunguhan. Kaya nga po, ang isang Kristiyano, ang kanyang mitiin sa buhay na ito ay kabanalan. Ano po? Kabanalan. Kadalisayan ng pag-iisip, gawa at pakikitungo. Yun po, mga kaibigan, ang direksyon ng buhay ng isang Kristiyano, mga kaibigan. Napakahalaga. Nangangahulugan ba na wala na tayong kaligayahan sa lupang ito? Hindi po, may kaligayahan din. Mas maligaya kung tutusin, mga kaibigan. Samantalang sinisikap natin na lahat ng bahagi ng ating buhay ay ating i-align. Ano bang translation? Ihanay, ilinya, patunguhin sa direksyon ng langit. May kaligayahan na kasabay ito, mga kaibigan. Alam niyo, mahalaga yung sinasabi na alignment, yung focus. Ilan sa inyo nakakita na ng bayanihan? Ako, narito na naman ako nagkikwento. Baka humaba na naman. Ano po? Ilan sa inyo, sandali lang ha? Ilan sa inyo nakakita ng bayanihan? Sa probinsya, nakakita na kayong bayanihan? Di ba paglilipat ang bahay, ano? Yung bahay na karamihan, 4 na sulok, lalagyan ng kawayan na paganyan, paganon. Ha? So may kawayan on 4 corners. Ang mga tao ba sa isang sulok lang? Hindi, sa 4 na sulok din. Ngayon ang tanong, sapagkat ang mga tao sa 4 na sulok, yung iba sa gilid, dito pasan, sa kabila naman nakatalikod, ang iba nakaharap, paano nagkakaroon ng direksyon? Alam nyo, nakakita ko ng bayanihan na walang direksyon. Paikot-ikot ang bahay. Kasi yung iba, hindi tumutulong. Papasan nga, ang iba sumasabit pa. Sumasakay lang. Pinapasan nga nila yung kawayan, pero hindi sila lumalakad tungo sa direksyon. Mga kaibigan, meron tayong kaugnayan sa Diyos. Kailangan ang direksyon ng buhay natin, makisama tayo sa Diyos para yung direksyon ng lahat ng sulok ng buhay natin, lahat ng aspeto ng buhay natin ay tungo sa langit na bayan. Yan po ang isang Kristiyano. Simple-minded. Simple in a sense na singular ang focus, mga kaibigan. Malinaw ang kanyang patutunguhan. Lahat ng bahagi ng kanyang buhay, isa ang kanyang pananaw. Ito ba ay tungo sa langit na bayan o hindi? Mga kaibigan, yun ang buhay ng isang Kristiyano. Kailangan nating makipagkaisa sa Diyos sa kanyang layunin sa ating buhay.
Nais ng Diyos na tayo maging banal. Kaya kailangan mga kaibigan, lahat ng bahagi ng ating buhay, lahat, simula sa bunbunan hanggang sa talampakan, lahat ng bahagi ng ating buhay, lahat ng aspeto ng ating buhay ay dapat nakatuon sa kabanalan. Sapagkat yun ang panukala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Tungo sa kabanalan. Una, na dapat natin ayusin sa ating buhay sa tulong ng Panginoong Diyos. Kailangan iayon natin ang ating pisikal na aspeto sa kabanalan. Ingatan natin at huwag nating sirain ang kalusugan. Kasi kung hindi natin iayusin yung ating pisikal na aspeto ng buhay, yung dimension, mawawalan tayo ng kakayanan na sumamba sa Kanya ng lubusan. Mahalaga yung pisikal. Kaya mga kaibigan, ang sabi dito sa Biblia, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Hindi yan sa inyo, sa Diyos yan. Kaya nga ang sabi po rito, kung ang sino man ay magtangkang gumiba ng templo ng Diyos, ay galit ang Panginoon sa kanya. Ano po? Gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay walang iba kundi kayo. Alam nyo ba na sa banal na kasulatan, alam mo ba mahal kong kaibigan, na sa banal na kasulatan, maraming mga payo kung paano natin maingatan ang ating kalusugan at huwag nating sirain ito. Pagtaka, maraming mga batas sa Biblia tungkol sa anong pwedeng kainin, hindi pwede kainin. Alam nyo ba yon? Hindi lang doktor ang nagsasabi. Mayroon akong alam na isang Kristiyano, sabi sa kanya, hindi mo ba alam na sa Biblia nakasulat, huwag kang kakain ng baboy? Sabi niya, sa Biblia lang yan. Nung pumunta siya sa kanyang doktor, dahil may sakit na siya, ang sabi ng doktor sa kanya, huwag kang kakain ng baboy. Sabi ng kaibigan ko, Dok, Adventista ka rin ba? Sabi ng doktor, ano yung Adventista? Ano yon? Mga kaibigan, Adventista ka man o hindi, pag nakakasama, nakakasira ng katawan. May mga kautusan, mga kaibigan, narito sa banal na kasulatan. Tinuturo ng Diyos na dahil banal na tayo, ligtas na tayo, lahat ng bahagi ng ating buhay, kasama doon yung dila at panlasa, kasama doon yung tiyan, ay dapat iaayon natin sa landas ng kabanalan, mga kaibigan. Kailangan maingatan natin na maging malusog ang ating katawan. Iwasan natin yung anong gawain, anong pagkain, anong inumin, ano man ang pag-iisip na nakakasira ng katawan. Ingatan, huwag natin gawin yon. Bawal yon. Nakakasama yon sa ating katawan, huwag nating gawin. Wala tayong panahon na talakayin ito. Nalala nyo, ang sabi ko sa inyo, ang aking purpose ay para ipunin lahat ang iba't ibang turo ng Biblia para maging maliwanag sa atin. Kung may panahon kayo, pag-aralan nyo ito. Maraming turo sa banal na kasulatan kung ano ang nakakasira ng ating katawan. Alam nyo na, nabanggit ko yung ilan. Ano man ang pagkain na yan, inumin na yan, gawain na yan, pag-iisip na yan na nakakasira ng ating katawan, huwag nating gawin. Magagalit ang Panginoong Diyos sa atin, mga kaibigan. Maski sa mga bagay na mabuti, sarap-sarap. Saan kaya yan? Nagugutom na ako ay. Pero maski sa mga bagay na pwede natin kainin, masasarap. Ang sabi sa Biblia, kailangan natin ng self-control. Maski mabuting bagay, pag sumobra, ay nakakasama rin. Tama ba? Ingatan din natin yon. Nasa Biblia yon. Maski mabuti, pag sumobra, masama na rin. Ingatan natin, mga kaibigan. Maraming prinsipyo sa banal na kasulatan. Wastong pagkain, kababanggit ko pa lang. Wastong paggamit ng mga sangkap, ng mga substances. Huwag tayong ma-addict, mga kaibigan. Huwag tayong maging addict. Yun ang prinsipyo ng isang taong banal. Una, may hinahayag sa banal na kasulatan kung ano yung pwede, hindi pwede. Maski wala pa yan sa banal na kasulatan, kagaya ng paninigarilyo. Nasa Biblia ba yan? Wala. Pero sinasabi sa atin na ang paninigarilyo ay nakakasama ng katawan. Maski wala yan sa Biblia, iwasan natin yan. Kasi sinisira ang ating katawan. Nasa Biblia ba na huwag masyadong kumain ng matatamis? Sa Biblia ba yan? Wala. Di pwede na kumain ng matamis. Pwede na kumain ng matatamis. Hindi po, pag sumobra kayo sa sugar,
masama rin sa katawan yan. Ang prinsipyo, kung masama, iwasan. Kung mabuti, self-control. May pagpipigil mga kaibigan. Self-control. Yun po ang prinsipyo sa banal na kasulatan. Ehersisyo, exercise, mga kaibigan. Pagpapahinga, wag lang trabaho ng trabaho, magpahinga rin. Kalinisan, may mga prinsipyo yan mga kaibigan sa banal na kasulatan. Ang sinasabi ko lang sa inyo, ang pagbabago, ang buhay Kristiyano ay dapat buong pagkatao natin ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasama ang pisikal na aspeto ng ating buhay, mga kaibigan. Dapat ang social aspect ng ating buhay, yung social na aspeto ng ating buhay, ay dapat iaayon din natin tungo sa kabanalan. Mahirap na sinasabi natin na, Panginoon, gusto kong maging banal. Pero yung aking social life, huwag mong pakialaman, Panginoon. Akin yon. Yung bibigay ko lang sa iyo, yung pangingilin ko ng araw ng Sabado, pero yung aking social life, huwag mo akong sabihan. Hindi po. Lahat ng buhay ng isang tao ay dapat iaayon natin tungo sa buhay na walang hanggan. Kasama doon ang ating social life, mga kaibigan. Kaya sa banal na kasulatan, maraming turo tungkol sa pag-aasawa. Ano yung pipiliin natin pang tayo'y mag-asawa? Ano yung iiwasan natin? Sino yung magandang mapapangasawa? Anong klaseng ang hindi? May batas doon, may payo doon. Kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, matutuklasan natin yon. Mayroong mga payo tungkol sa pagpalaki ng anak, tungkol sa mag-asawa. Anong responsibilidad ng lalaking asawa? Anong responsibilidad ng babaeng asawa? Mga kaibigan, nasa Biblia yan. Sabi niyo sa akin, kasama pa ba yan? Mga kaibigan, kasama yan sa buhay ng kabanalan. Kasama po yan. Andyan yung issue tungkol sa sexualidad. Sino yung pwedeng mag-asawa? Babae ba at babae pwede mag-asawa? Lalaki at lalaki, pwede ba? Ditiyak at ditiyak, pwede ba? Nasa Biblia po yan. Kailan papasok ang sex sa kaugnayan? Nasa Biblia din po yan, mga kaibigan. Sinasabi sa Biblia, sexual relationship is only within the bounds of marriage. Ang ating sexual relationship, mga kaibigan, ay dapat nito, nangyayari lang ito sa isang mag-asawa na, mga kaibigan. Nasa Biblia yan. Kung ating tatalikuran ito, kung ating susuwayin ito, mapanganib. Sinasabi sa Biblia, ang ating pag-ibig ay masusubukan sapagkat nag-umpisa sa hindi tama, mga kaibigan. Maraming payo po na nakasulat sa banal na kasulatan. Kasama sa pagpapakabanal ang aspetong sosyal, mga kaibigan, ng ating buhay. Kasama rin po doon yung pagiging katiwala. Naintindihan niyo ba yung pagiging katiwala, mga kaibigan? Pag sinabing katiwala, ang turo ng banal na kasulatan, anuman yung ating pag-aari, anuman, yung panahon, yung ating katawan, yung ating relationships, yung bunga ng ating paghihirap, pagsusumikap, yung ating mga pera at ari-arihan, mga kaibigan, lahat yan ay sa Panginoon. At ang sabi sa banal na kasulatan, anak ko, sabi ng Diyos sa isang Kristiyano, anak ko, hindi sa iyo yang lahat ng mga yan. Pahiram lang yan. Katiwala ka lang. Bilang isang katiwala, palagi mong gampanan ang iyong bahagi, maging tapat ka. Sundin mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pananalapi, sa iyong pagnegosyo, mga kaibigan. Tayo ay katiwala lamang. Kaya kailangan maging mabuting katiwala tayo sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoong Diyos, akin ito ang buhay ko. Maski anong gawin ko, kaya ko, akin ito. Hindi po. Ang bawat hinga, ang bawat tibok ng ating puso ay hindi sa atin. Sa Panginoong Diyos ito. Kaya kailangan sumusunod tayo sa Kanya, sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. May turo ang banal na kasulatan tungkol sa ating pagiging katiwala ng kalikasan.
Kailan lang dahil sa bagyo ng Ondoy at Piping, palaging narinig natin sa radyo, papanood sa TV, yung point na tayong mga tao dito sa Metro Manila, sa Pilipinas, ay hindi tayo naging maingat sa kalikasan. Tama po ba? Hindi natin iningatan ang kalikasan. At sino ang naghihirap dahil hindi tayo nag-ingat? Tayo rin. Tayo rin, mga kaibigan. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, ingatan natin ang kalikasan. Tayo'y katiwala lamang. Ingatan natin ang ating kayamanan. Bawat katapusan o kensinas, mga kaibigan, pag nakakatanggap tayo ng sweldo, hindi natin pwedeng sabihin na, wow, Panginoon, marami na akong pera. Dami kong sweldo. Wala kang pakialam, Panginoon. Bahala ako kung saan ko gagastusin ito. Pag may sobra pa sa iyo. Hindi po. Ang sabi sa Biblia, bilang pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos, magbibigay tayo ng ikapo at mga handog. Ang ating buhay dapat ay simple lang. Huwag tayong magastos, magtipid tayo, mga kaibigan, para pag nasapatan yung ating pangangailangan, makakapamigay tayo sa ating kapwa. Frugality, mga kaibigan. Matipid ang isang Kristiyano para marami siyang mabibigay, maraming maitutulong sa kanyang kapwa. Yun po ay turo sa banal na kasulatan. Mahal kong kapwa Kristiyano. Andyan po lahat yan sa banal na kasulatan. Ang kabanalan ng buhay ng Kristiyano. Wow! Mga babae, tingnan nyo itong talatang ito. Mga lalaki rin, hindi lang babae ngayon ang kailangan magbasa nito. Bilang isang Kristiyano, ay dapat inaayon din natin, mga kaibigan, ang ating buhay, yung ating pamumuhay, lifestyle at influence at patungo sa buhay ng kabanalan. Yung ating pananamit, yung ating kasuutan, yung ating style, lifestyle, mga kaibigan. Ano ang turo sa banal na kasulatan? Gayon din naman na mga babae. Sabihin ko, lalaki rin. Hindi lang babae ngayon ang gumagawa nito eh. Mga babae at lalaki, dapat na magdamit na may kahinhinan. Mahinhin dapat ang isang Kristiyano na angkop at hindi mahalay, hindi nang napapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamamahaling damit. Ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip, ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Let me translate it in common terms. Mga kaibigan, tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na mahalaga yung panlabas. Di baling hindi kaya, di baling hindi maka-afford basta mukhang rich. Tama ba? Mukhang rich, mukhang sosyal, mukhang exciting, mukhang masarap. Yan ang style ngayon eh. Pinapaalaala sa atin ng banal na kasulatan na sa isang Kristiyano, ang kanyang pagtingin sa sarili. Ang ipakita niya sa tao ay hindi yung panlabas, yung mga palamuti dyan, yung mga nakapanggayak, mga ibang klaseng paggayak, mga kaibigan. Ang pinakamahalaga sa Kristiyano ay ang kanyang pagkatao, yung kalooban. Tayo ngayon ay nasasanay, yung ating sosyedad, pinapahalagahan yung itsura. Kahit papaano may itsura, ano man basta may itsura. Ang sabi ng Biblia, itsura, hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ano po? Yung ating karakter, yung ating kalooban, yung ating pag-uugali, mga kaibigan, yun ang pinakamahalaga. Kaya mga Kristiyano, sinasabi na wag na kayo magsuot ng ganon-ganon, wag na kayo maggamit ng mga ganyan. Yang pinakamahalaga, simple lang ang buhay. Andyan yung mga prinsipyo, mga kaibigan. Ang pananamit, modest. Respectable ang pananamit, mga kaibigan. Sa ating pananamit, pinapakita na ang pinakamahalaga sa buhay ko ay ang aking karakter. Ayusin ko yung damit ko na hindi naman ako nagmumukhang, anong masabi natin, yagit. Tama ba yan?
hindi nagmumukhang kawawa talaga. Respectable naman. Pero sa ating pananamit, pinapakita natin na ang pinakamahalaga, ang ginagastusan natin, ang pinagtutuunan natin ng ating pansin at kakayanan ay walang iba kundi yung ating karakter, mga kaibigan. Nariyan po yan sa banal na kasulatan. Okay. 2 more text, mga kaibigan. O 3. Mayroong isang text, bago tayo magtapos, mayroong isang text na gusto kong i-diin sa inyo. 2 text, mga kaibigan. Then I will have the closing part. Oh, sorry. Ang sabi sa atin, mga kaibigan, ang Kristiyano ay namimili din ng kanyang amusement and recreation. Ang kabanalan ay nasasakop din ang paglilibang at pag-aaliw. Ang sabi sa atin sa banal na kasulatan, maski akala mo libangan lang yan, akala mo katuwaan lang yan, wala naman yan, nag-i-enjoy lang katuwaan lang Hindi naman serious yan. Hindi po. Ang sabi sa banal na kasulatan, piliin natin anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri. Yun lang po, anumang bagay na may kagalingan at may kapurihan, mga kaibigan, yun lang ang dapat nating gawin. Sapagkat kung hindi tayo nag-iingat, mga kaibigan, akala natin libangan lang yan. Akala natin amusement lang yan, katuwaan lang yan. Pag hindi tayo nag-iingat, mga kaibigan, maliligaw tayo sa ating landas. Ilan sa mga kaugnayan, ilan sa mga relasyon, ilan sa mga pag-aasawa ay nasira dahil sa libangan lang yan. Mga kaibigan, akala natin libangan lang. Hindi po, bawat bahagi ng buhay natin ay mahalaga. Ingatan natin sapagkat tayo ay tungo sa langit na bayan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin ng mabuti. Itong sabi niya, hindi nyo ba nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Lahat ay bahagi ng karera, ng maraton. Okay? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Sa isang maraton, isa lang ang winner. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, ng Apostol Pablo, sa magitan ng banal na Espiritu, ang sabi po niya, iba, mga kaibigan, sa buhay natin. Ano po? Kaya tumakbo kayo ng gayong paraan upang iyon ang inyong mapagwagian. Ang sabi ng Apostol Pablo, mga kaibigan, lahat tayo ay tumatakbo. Kaya nating magwagi. Kaya nating maging winner. Ang bawat nakikipaglaban, ang sabi ni Apostol Pablo, sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Yun pala, mga kaibigan. Lahat tayo ay tungo sa langit na bayan. Hindi lang isa ang mananalo dito. Kundi lahat tayo ay pwedeng manalo. Lahat tayo ay pwedeng makarating sa langit na bayan. Tama ba? Tama ba? Ang pagkakaiba ng paligsahan sa sanlibutan kaysa sa ating paglakad tungo sa langit na bayan ay ganito. Sa buhay Kristiyano, lahat na nagpapasakop sa Panginoong Hesus, lahat na lumalakad tungo sa kaharian ng langit ay pwedeng winner lahat. Hindi isa lang. Lahat ay pwedeng makarating sa langit na bayan. Kaya lang, ito ang palaala ni Apostol Pablo, kailangan ng pagpipigil sa sarili, mga kaibigan. Kailangan, we need self-control. Ano po? Kailangan magpigil sa sarili. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo ay walang pagkasira. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung yung mga tumatakbo dyan sa marathon ay nagsusumikap na kahit paano manalo, matakatanggap ng gantimpala, mga kaibigan, tayo pa. Alam nyo, may mga kaibigan ako na sumasama sa mga race. Believe na believe ako sa kanilang practice. Bago magsimula ng marathon, talagang araw-araw nagpa-practice. Kayo ba, mga kaibigan, ay nagpa-practice patungo sa langit na bayan? Pag hindi tayo mag-practice sa kabanalan, baka hindi tayo makarating.
Kailangan ng practice. Practice, mga kaibigan. Masanay sa kabanalan. Masanay, mga kaibigan, sa kabanalan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ano po, ang sabi niya, kaya't ako tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Pag tumatakbo ako, alam ko kung saan ako pupunta. May katiyakan. Pupunta ako sa langit na bayan. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ang sabi niya, yung iba dyan, sa buhay Kristiyano, gusto maging Kristiyano pero kung saan-saan pumupunta. Gusto maging Kristiyano pero namamasyal dyan. Gusto maging Kristiyano, gustong maligtas, kumakain yan. Gusto maging Kristiyano, gustong pumunta sa langit, pero tumatakbo muna dito. Sandali lang, Panginoon, ha? Time out muna, babalik muna ako sandali. Namimiss ko na eh. Hindi po, kailangan sa isang Kristiyano, ang kanyang direksyon ay sure and clear. Lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay iaayon niya tungo sa landas ng kabanalan, mga kaibigan. Ngunit, ang sabi dito, sinusupil ko. I am struggling, I am disciplining myself. Dinidisiplina ko yung aking sarili. Ang sabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang ako mismo ay hindi itakwil. O katakot! Nagsimula sa karera pero hindi nakarating kasi kulang sa disiplina. Mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi na ang Panginoong Diyos ay nagagalak na kayo at ako ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Ngunit kailangan lahat ng ating buhay, yung ating binabasa, yung ating pinapanood, yung ating sosyalan, yung ating music, anumang bahagi ng ating buhay, lahat, mga kaibigan, ay dapat pinapasakop natin, mga kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo. Para lahat ng ating gagawin ay maging gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Let's close. Magsasara na tayo, mga kaibigan. Magtatapos na tayo. Sasaran ko na yung aking lecture. Magtatapos na tayo sa ating pag-aral. Marami na tayong napag-usapan, mga kaibigan. Una, sinabi na natin na tayo dati ay sa buhay makasalanan. Ngunit sa tulong ng pananampalataya, inakit tayo ng banal na Espiritu, unti-unti, naliwanagan po tayo, sinumbatan, tinawag, pinakilala sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos at sa tulong ng Panginoon, nagbagong buhay. Humakbang na mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ligtas na. Pero tinuturo ng banal na kasulatan na posible sa isang tao na mawala sa kaligtasan. Maski ligtas na siya, minahal ng Panginoon, kung hindi siya nananatili kay Kristo, hindi nagpapatuloy ang kanyang pananampalataya, hindi niya inaayon ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay tungo sa langit, mga kaibigan, malaki ang posibilidad yung mga taong nakapagsimula ay hindi makapagtatapos sa kanilang lakarin bilang Kristiyano, mga kaibigan. Yung mga taong nakasimula, starting line, get set, go! Hindi makakarating sa finish line. Bakit po? Naligaw, kulang sa disiplina, namatay ang pananampalataya. Mga kaibigan, meron akong tanong sa inyo. Ito po ba ay nangyayari sa ating buhay? Mahalaga po ito. Ilang beses na po nating pinag-aralan ito. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan, purihin ang Panginoon. At naging mga alipin na ng Diyos. Kailangan nagpa-practice ng kabanalan. At nagbubunga naman ng kabanalan. Sunod-sunod yan. At ang kahinanatnan ay buhay na walang hanggan. Mayroon akong dalangin para sa iyo, mahal kong kaibigan. Sana hindi ka sumabit sa una lang. Pinalaya ka na sa iyong kasalanan, binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon. Praise the Lord. May kasunod. Kailangan lumago. Kailangan maging alipin ng Diyos. Kailangan lumago. Kailangan magbunga ng kabanalan. Kailangan lumago, huwag maligaw. Magkaroon ng disiplina, magpasako palagi sa Panginoong Diyos. Lahat ng buhay, bahagi ng buhay mo, buhay ko, ay dapat tungo sa daan ng kabanalan.
At sa tulong ng Panginoong Hesus, pag siya'y darating, kung lahat ng mga ito ay sa kanyang biyaya nangyayari sa ating buhay, ang sabi sa Biblia, ang kahinanatnan ay buhay na walang hanggan. Ang aking dalangin, lahat sa atin na nakapagsimula, lahat sa atin na tumanggap sa Panginoong Hesus ay hindi mawaglit, hindi maligaw. Yamang nakapagsimula na tayo sa tulong ng Panginoon, mga kaibigan, magtulungan tayo. Yun ang ating pag-iisapan bukas ng gabi. Paano magtulungan para maligtas? Ang bawat isa magtulungan po tayo para makarating sa langit na bayan. Ilan sa inyong nakapagsimula na sa buhay Kristiyano? Taas ang kanang kamay. Yung maaring nagsisimula pa lang. Ilan sa inyo sabihin nyo, Panginoon, gusto kong maligtas. Ako'y nagsimula na, gusto kong humakbang mula sa kadiliman tungo sa buhay na walang hanggan. Pakitaas po ng inyong kanang kamay. Purihin ang Panginoon. Ang aking dalangin na ang bawat isa na nagtaas ng kanyang kamay ay makarating sa finish line. Hindi lang starting line, kundi finish line sa muling pagparito ng ating Panginoon.